Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from my security channel, a fated also matarder. So ngayong hapon na tatagin natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagang for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see what is the message sa iyo ng ating spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give information po for the sign of Virgo. Okay, let's see. What is the additional messages sa ng ating Angel Spirit? Ano kaya makakagilap sa iyo, Virgo, ngayon linggong to? And there's a page of Pentacles. Now there's something investment. No, invest wisely guys, no, maging matalino ka, no, kung saan ka mag-i-invest ng time, ng effort, ng money mo at the same time, no? And of course guys, there's something, the Two of Cups, there's something, a partnership, no, kaugnay dito about sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, no, there's an unconditional love na talagang hindi matatawaran ng pagmamahal, no, mayroon talagang sinasabi dito na makaka-recover ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo with the Three of Swords reverse. No, sa lahat ng bagay na nagbigay pasakit, pasanin sa iyo at sama ng loob ay unti-unti ka na makakabangon, no? Talagang love can exist, no? Talagang ang pag-ibig ay mamumutangi sa lahat. Kahit ano pang nangyari, no? Kumbaga, iba yung pagmamahal na taglay na meron ka. And there's something that's so pentacle with a balance. So, kailangan mo lang maging balanse, physically, mentally, and emotionally. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. And there's an Eight of Swords, no? Sa likod nito, maraming mga taong nasa paligid mo na maaaring tumatraidor sa'yo. Maraming taong naiinggit sa'yo with the Eight of Swords, no? There's a lot of toxic negativities around you. Not the same time, there's something, the Six of Pentacles. Don't you worry dahil magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. Gaganda na at magiging maayos na ang iyong sitwasyon na ginagalawan. Na unti-unti ka rin makaka-recover sa mga pinagdaanan mo, sa mga nangyari. There's a Page of Pentacles, represent what? There's the Lovers, no? Connected with your love life. So, ibig sabihin dito talaga, guys, no? Maaaring magiging mas wais ka na, no? Sa mga taong papasukin mo sa buhay mo, no? Sa mga taong mamahalin mo. What is the additional messages? Represent with the chart card. There's something, an action and movement na magkakaroon na ng changes and development, no, sa buhay mo, no, kung paano ka makipag-partnership, paano ka salamuha, paano ka makipag-usap at the same time, no, yung pagmamahal na inaalay mo ay maaaring, kumbaga, ngayon na gagamayan mo na, no, magiging mas wais ka na ngayon. What is the Three of Swords? So, ibig sabihin may parating pa rin pag-ibig sa'yo. Huwag ka mag-alala. There's a Three of Swords in reverse. Represent what? There's a Six of Cups na naka-recover ka na from the pain. Not sa dala-dala nitong pasanin at bigat, no? Maaaring, kumbaga, naka-recover na ka, maaaring naka-move on ka na. What is the Two of Pentacles? Represent with the Justice card, no? Maging balanse ka lang, huwag ka mag-alala. Maniwala ka with the principle of karma. Ano man yung mga bagay na ginawa nila, maaaring babalik sa kanila, no? Kumapit ka lamang. What is the Eight of Swords? Represent what? So, represent with the Seven of Cups, something and confusion. Or either, there's something confusion talaga, no? Some of you guys, talagang ginugulo ka. No? Maraming nang gugulo sa'yo behind your back. No? Maraming mga toxic, negative. What is the Six of Pentacles? Represent what? Represent, guys, with the Ten of Swords. I told you, there's a sabotage. No? Meron talaga dito sumasabotahe sa'yo. Meron talagang tumatraidor sa'yo, no? What is additional messages? Represent with a Death card. So, there's something and ending and in your beginning. Nawawakasan na ang iyong pagsasama. Maaaring may mga matapos na dito. Mas magiging mawais ka na, no?
sa pagbubukas ng bagong pag-ibig or pahina sa buhay mo. Some of you guys, no, maaaring talaga magkakaroon ng transformation dito pagdating sa love life. And there's a star card, healing and recovery. May pag-asa pa, kumapit ka. No, makakamtan mo naman yung mga bagay na ninanais mo. No, katuparan sa kahilingan mo na maaaring gagalaw na yung baso, magkakaroon na ng changes and development sa sitwasyon mo. And of course, there's something, the 5 of course, something disappointment. Maaaring may mga pagsisisi pang hihinayang ka sa nakaraan, no? Bagkos guys, not gawin mo daan yan or gawin mong halimbawa na para hindi na muling masaktan ka muli. No? Para hindi ka na mabigo, no? Para hindi na maulit yung ganung senaryo. No? Ano man yung naging maling sistema sa nakaraan, baunin mo yon hanggang sa kasalukuyan. What is additional messages? Represent guys with a hermit card, something spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag about sa spirituality sa'yo. No, unti-unti mo matutuklasan ang kahulugan ng karma. No, dahil may papakita sa iyo ito at ipapahiwatig sa iyo anong meaning nito. No, anong ibabahagi sa iyo at papakita anong timbangan ang maaaring dumikta sa sitwasyon mo. Now, what is additional messages? Represent with the 10 of cups. Now, there's something happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka ngayon. No, sa likod ng mga pinagdaanan mo, no, sa likod mga taong naiinggit sa iyo, huwag kang mag-alala, kumapit ka. Magiging maganda at maayos ang buhay na tatahakin mo. Now, there's something that 7 of Pentacles with a harvest moment, no? Kumbaga naman yung mga bagay na ginawa mo or binigay mo, no? Ganun din ang maaaring manumbalik sa iyo. No? At the same time, there's a 10 of Swords. Maaaring may binigay ka pero hindi yun ang ibinalik sa iyo. So, huwag ka mag-alala. Hindi ikaw ang kakaramahin, sila yon. No? There's something, the 7 of Pentacles na sinasabi na consequences. Harvest moment of hard work is paying off. O tinatawag natin, what goes around comes around. Ano man yung mga bagay na gagawin mo, magre-reflect yan sa iyo. And there's a Hierophant for lesson learned, guys, with something, an outcome. So, sinasabi dito, lahat ng bagay na to ay, kumbaga, sa mga bagay na natutunan mo, no, sa leksyon na nangyari sa'yo, no, may mga kabiguan, mga karanasan, pinagdaanan, pero isang bagay na maaaring magbaon sa'yo, yung mga natutunan mo. And there's a Knight of Swords in reverse, something of freedom from something negative, and of course, anxiety, stress, overthinking, no, makakawala ka na raw dyan. Dahil may pag-asa na muling mabuhay at maaring bumalik ang sigla ng iyong pag-ibig at pagmamahal. And there's a 7 of Swords with a no more hidden, no more secrets, no? No, there's something guys will unreveal. Talaga sinasabi dito, magtutuklasan, lalabas ang katotohanan, malalantad ang dapat malantad. What is additional messages? No, walang matatago na. There's the Kingman. No, kailangan mo ng baguhin ang pinaniniwalaan mo. Baguhin mo na yung perspective mo. Huwag kang manatili sa isang sitwasyon ng punong-puno ng negatibo. Additional messages. Whether it's a 5 of Wands in reverse, no more complication. Nakikita mo guys, no, na talagang binababati dito na there's something, a reverse, no? Knight of Swords in reverse, 7 of Swords in reverse, 5 of Swords in reverse, 3 of Swords in reverse. So, ibig sabihin dito, lahat ng mga negative, no, na cards na maaaring nagre-represent with a negative. So, I'm with something reverse. No, it means, no, maaaring makakawala ka na sa lahat ng sigalot sa mga bagay na pinagdaanan mo. No, problema, komplikasyon, kasinungalingan, no, at mga pinagdaanan, naranasan, at the same time yung iniisip mong kabiguan. No, may paglaya at muli kang makakawala. So, let's see what is additional messages. Represent with a full card with a leap of faith. No, parang sinusubukan ng pananampalataya mo kung hanggang saan tatatag, no, at hanggang saan ang paniniwala mo at pagiging totoo sa sarili mo. So guys, tutuklasin na natin at alamin na natin anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan ang ating maidadagdag at ang ating makakagilap. Tuklasin na natin yan at tunghayan na natin. Let's watch this. Okay guys, so dito na tayo, no? Let's proceed tayo with the finances and career. Anong kaganapan sa buhay mo guys, no? Ang ating maidadagdag, finances and career, love life at kalusugan, no? Pupuntuhin na natin punto sa punto. Ito na yon. So there's something, the King of Wands. No, this is something guys with visions. Na unti-unti mo na makisisilayan, makikita ang posibilidad na mangyari sa hinahanap mo. No, you're building with a framework for your own destiny or goals. No, maaring binubuksan mo na panibagong chapter sa pagtupad at pag-abot ng pangarap mo. And of course, there's something, the 6 of Wands for victory is yours. Magwawagi ka.
na mananalo ka sa laban na to. Pagdating sa finances, maaaring lumakas na yan. And there's a temperance with a perfect timing. No, darating yung panahon at pagkakataon, makakamtan mo ang tunay na tagumpay. No, dahil sa sarili mong pakpak, no, kumbaga kakapit ka, muli, kumbaga para lumipad at mas matayog, no, ang paglipad mo dito. No, mas mataas. What is additional messages? And this is something that sound can with a pure positive outcome, no? Kumbaga, there's something pure positivity. Magiging magandang kalalabasan dito, liliwanag sa lahat, no? Magiging positibo ang kalalabasan. At the same time, guys, there's something that our moment for a major changes. Na may mga biglaang pagbabago sa buhay mo na hindi mo akalaing babaguhin ito ang buhay mo. No? Pagdating sa finances, yan. And there's a to observe, there's a decision that you need to make. Kailangan mo lang magdesisyon. It's either kung nagtatrabaho ka, kailangan mo na magnegosyo. Or either kung nagnegosyo ka, kailangan mong tutukan ng tama at wais, no? So, let's see. Additional messages pagdating sa love life. And there is a page of survey. There is a something spying, looking, watching at you. Maraming sumusubaybay tayo pagdating sa buhay pag-ibig. And there's a Nine of Cups. No, there's something proposal and offer coming in. And there's a Three of Wands. The waiting is over. Kung may hinihintay ka na tao, no, uuwi, babalik, there's a possible. No, kung gusto mong may bagong dumating, may bago talaga. And there's a Four of Cups. Just re-evaluate or analyze. So, ibig sabihin dito, kung may babalik man, pag-isipang mabuti. No, wag kang magiging marupok. And there's something, guys, with a Nine of Cups. There's something an offer. No, may offer dito na magdadala sa'yo ng higher level of commitment. With a Nine of Cups. No, there is a Nine of Cups, there is a wish fulfillment. So, at the same time, guys, no, there is something, a temperance with a perfect timing. So, this is the moment. No, darating yung tamang pagkakataon, matuto kang kumalma. Kung para sa'yo, para sa'yo. Pagdating sa kalusugan, there is something, the Knight of Sword, no, mabilis ang pagliko, maghilom ng sugat. No, makaka-recover ka na. This is a King of Pentacles. No, magkaroon ka ng security pagdating sa kalusugan sarili mo. And there's the Moon card, no? Some of you guys, no, maraming pumapasok na panaginip o pangitain sa'yo. And there's a Ten of Pentacles. Magiging matagal pa ang buhay mo. No, magiging maayos pa ang kalusugan mo. There's the World, no? Some of you guys know there's something na magiging maayos at magiging maganda pa kalagay mo with the Nine of Pentacles. And the World represents something success. And of course, healing, recovery. No, talagang lahat ng bagay nito ay maaaring positibo ang kalalabasan, magiging maayos na ang iyong kalagayan. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with the magical fair messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. So, kung bago ka sa channel ko, guys, no, paliwanag ko lang ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, isa lang magiging sagot dyan. No, there's a 1, 2, or 3. Pipili ka lang doon ng isa sa magiging sagot mo. And comment down below kung ano number na napili mo. Para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. Okay, with the magical fairy messages represent what? And there's an affirmation. Always being positive than just being optimistic. Manatili kang positibo. And there's a vegetarian. No, kailangan mo na more on fruits and veggies. No? Kailangan na alagaan mo ang iyong kalusugan. There's an holiday. Now, some of you guys know, this is something, ang holiday is a gateway, no? Para ma-unwind ka naman kahit paano, no? Ma-refresh ang utak mo. So, let's see what is synchronicities represent what. Represent, guys, with trust. No, kailangan mo magtiwala. No, at the same time, there's something, the world represents something trouble, success, na magtatagumpay ka talaga. There's a double clarification, no? May wheel of fortune na may word pa, diba? Talagang iikot talaga ang kapalaran mo, guys, no? Kumbaga, kapit-kapit ang korona ng tagumpay. What is the yin and yang oracle card? There is something seed. So, ibig sabihin nito, kung mayroon kang itinanim, siyak mayaanihin. Diba? So, ibig sabihin nito ay yung pinakabinhi ng iyong mga pinaghirapan, sakripisyo. And there you are dealing with the ease of Earth, not Taurus, Virgo, Capricorn. Ibig sabihin, parehas kayo ng chapter nitong reading na to. Parehas kayo ng signs. And this is something else with the garden of vulnerability, no? Kailangan protection at pangalagaan mo yung sarili mo laban sa sarili mo. Alisin mo yung ego, pride, and this is something shadow work. So, sinasabi dito with the moon card, there's a truth reveal, no revelation, or either na kailangan mo na makawala sa comfort zone mo.
What is the romance angel for Mystic Love Oracle deck? Representing, guys, with of lies, no? There's a keeping with secrets, no? Marami pa rin tinatago to, pero malalantad siya. Na walang may tatago sa'yo. There's a dating with someone. Some of you guys, no, maaaring nakikipag-date ka na sa ibang tao. No? So, let's see what is an angel's number represent what. And there's an 1122. There is a great shift. First, focus on the positive changes occurring due to the efforts, then expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention. So see, unti-unting binabago nito. Magkakaroon ka ng spiritual development. Now there's something soul growth. No, unti-unti magbabago lahat ng bagay, no? Depende sa kilos at galaw mo. So kailangan, kung may paniniwala ka na magtatagumpay ka, kailangan mong kumilos, no? What is the Money Bomb Oracle deck? Represent an opportunities. No, maraming oportunidad na papasok. Changes coming up in that time. No, magkakaroon ka ng bagong trabaho, no, bagong negosyo, and there's a part of the light. Represent what? So let's see. Represent with all love myself. So kailangan mo mahalin yung sarili mo. At sinasabi dito, I choose to see myself as novel, beautiful and positive. My true wealth lies in my nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light. And I allow myself to shine brightly and embrace the fullness of who I am. No, kailangan mo mahalin at tanggapin yung sarili mo, even your flaws, no? No, kailangan mo mahalin yung mga bagay o parte sa buhay mo, no, na maaaring pangit man sa kanila, pero yun yung mismo nagiging maganda sa parte mo. Though there's something a shadow work represent what? Let's see what is shadow work represent what? And there's something break the chain. Self-limiting beliefs. The only way to overcome blocks is to confront them, no? Isang bagay lang daw ang makakapagpatanggal, no, ng isang blockages or isang harang sa sitwasyon mo ay kailangan mong harapin, no, yung takot at pangamba mo at labanan kung sino man yung nagbigay ng pabigat sa buhay mo. And there's a what lies beneath with the hidden future. What lies beneath with the hidden future represent what? And there's something a trash, not throwing away, getting feed of tossing out, no? Ibig sabihin dito, kailangan mo nang itapon, alisin ang mga kalat at magsisilbing basura sa sitwasyon mo, no? Huwag mo nang hayaan na manatili yan, no? Dahil mabubulok lang yan. So let's see what is the shadow work represent what? With something a clarifying for a love situation. Represent, guys, with wild at heart. A desire for freedom lead to running away again. No, isa sa mga pinapangarap mong makalaya, no? Isa rin sa mga bagay na mangyari dito ay ang paglayo, no? Sa isang tao at sa isang sitwasyon, no, na maaaring nagbigay sa iyo ng kasadlakan. And there's a clarifying for life situation. So let's see, guys, no? And of course, there's just something a fantasy land. Make sure everyone involved is being realistic and on the same page, no? Kumbaga, siguraduhin mo na lahat ng bagay nito ay maaaring kasama mo, no, sa realidad ng mundo mo at kung paano mo magiging parehas ang iyong pagkatao sitwasyon, no? Kung ano yung kalagayan, no? Ganon. So, let's see what is a pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, let's start with the number 1. Sino nakapili na number 1 na ito na yun? There's a yes. Uplift your spirit, easy to do light work. So, ibig sabihin dito, magiging magaang na trabaho mo. Magiging magaang na ang sitwasyon mo. Huwag ka mag-alala. Now, the more na gusto mo yung ginagawa mo, the more na passionate ka sa ginagawa mo, magtatagumpay ka. Number 2, represent, guys, with a yes. Wingling it and nest egg, something to grow about. No, lalago. No, gaganda na. No, hayaan mong kusang lumabas. Kusang lumago at kusang gumanda ang sitwasyon. 'Di ba? Handa na siyang yumabong. And there's something unfinished business, loose ends, feel restless, no? Ibig sabihin dito may hindi pa tapos. No, wag mo nang ipagpilitan, tapos na talaga.
no? At kumbaga hindi man natapos para doon sa gusto mong mangyari or sa sitwasyon or sa inyong relasyon, para dito ay maaaring wala ng pag-asa, no? Maaaring kumbaga hanggang doon na lang. No, kung hindi man natapos yung ganong senaryo at gusto magpatuloy, wala na, no? Wala nang gana, wala nang eksena na maaari magdugtong pa. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi-skip ng kadsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik din gag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung si the next video. Bye-bye and babush.